magandang umaga sa inyong mga kaibigan. So nandito tayo ngayon para mag-install ng dual horn with relay. Gamit tayo ng 4-pin relay. Gagamit tayo ng hollow switch. Punda pa yung tatak na merong 5-pin. So meron nakatatak yan dyan, yung nasa gitna nya common, normally open yung NO, tsaka normally close yung NC. Positive negative yung sa gilid. Mapapansin nyo naman yan dyan, common yung kulay green, yung white normally open, normally close yung yellow, negative positive yung red tsaka black. Gagamit tayo nito dahil kapag gusto mong gamitin yung stock mong busina, magagamit mo. Hindi man lahat ng lugar pwede mong gamitin yung malakas na busina natin. So kapag pinindot mo to, pag busina mo dyan, yung tutunog yung malakas. Kapag hindi mo naman siya pinindot yung switch nya, ito yung tutunog, yung mahina lang, normal lang na yung stock nya. So ituturo ko sa iyo kung paano mag wirings dito. So ito, binuksan ko na yung accessories. Ito standby positive to, standby. So ito yung accessories nya. So binuksan ko na yan para ituro ko sa kung saan itatap. So ikakabit ko muna tong horn sa lagayan, tsaka yung ito. So mamaya tayo ulit pag nakabit ko na yung wirings mamaya. Sige. So ito na mga kaibigan, nakabit na natin yung horn dalawa, yung relay, nandito na yung relay. Ito may sugat na yan, yung standby ng battery. Dito natin kakabit yung 30 ng relay. So ito yung relay, mapapansin nyo yung 30 dyan, pinagapang natin yan papunta dito. Ito sa ignition to, yung kulay red ng ignition, tap nyo dyan, papuntang 30 yan ng relay. Yan, electrical ko lang. So ito may electrical tape na, lalagyan natin ng tie cable para hindi sa bumitaw, kasi standby battery yan ng positive. Delikado yan pag sumabit sa mga ground. So lagyan natin ito para hindi siya bumitaw, kagaya nyan mga kaibigan. So nilagyan na natin, putulin natin yung para hindi siya makalat. Yan. So isusunod natin itong paa, ito yung sa pangalawang ikakabit naman natin to sa negative. Di ba yung paa ng, di ba dalawa to, yung paa niyan dalawa din sa kabila. So pag dugtungin natin ito, kagaya niyan, ito dugtong sa isa, papunta dito sa isa. So lagyan natin ng wire kaganyan, ikakabit natin to sa negative, sa ground. Pwede mag body ground, pero mas accurate yung hanap tayo ng negative. Dito sa may black na may stripe na white, negative to. Yung sa Smash sa Suzuki Smash, yung sa signal light nya, yung black na may stripe na white, negative yan, live ng negative yan, ground. So dyan tayo magtatap, kagaya nito. Yan, sugat na siya. So itatap natin siya, negative to, kasi pag nag body ground tayo, hindi kasi accurate yung body ground, iba-iba yung supply. Baka mamaya pumiyok ng busina natin sa halip na malakas mahina. So ito nakabit na natin, lagyan natin ng electrical tape lagyan din natin ito kasi parang local yung armak na nabili ko nararamdaman ko nadikit sa kamay So ayan, ngayon puputulin natin. Itong 87 naman ng relay mga kaibigan, ito
Yan, 87 yan. Ito, may black na, no? Nilagyan ko ng black. Ikakabit natin to dito sa sa busina naman. 'Di ba? Yung kabila negative, diretso negative. Ito sa 87 ng relay yung kabila. Pagdugtungin mo lang yung dalawang paa ng isa, yung isa punta dito sa isang paa. Lagyan mo ng wire dito. Yan. Tapos diretso ng 87 yan ng relay. So ito na mga kaibigan, no, nalagyan ko na yung papuntang 87. So lalagyan natin ito kasi positive to, trigger ng 87 na yan. Kailangan hindi siya pwedeng bawal na dumagit sa ground niya. Pag busina mo, tumiri ka sa gitna ng kalsada niya pag nag-ground, mamamatay ang motor mo. Yan, meron na mga kaibigan, no? So basic na basic lang naman yung pagkabit niyan. So ito basic lang yan. Itong ginawa ko kasi itong hollow switch, kung mapapansin niyo, ito hindi ito para dito, sa switch lang to nang galing busina. So mamaya ipapaliwanag ko sa inyo to kung paano gawin, basic lang. So sige, kaya tayo gagamit itong hollow switch na may 5 pin para magamit nitong stock natin na busina. So ito yung magkakabit tayo ng dito, hollow switch. Dito natin ilalagay yung hollow switch. So nakita na natin dyan yung common, yung yellow. So itong papunta dito busina yan, pinutol ko. So ito yung sa common. Ngayon ang idudugtong natin dito yung isa normally close, lalagay natin dyan. Normally close yan. Yung normally open naman, yung green, ito yung ilalagay natin dito sa 86. Yung itong positive negative, huwag kayong mag-alala dyan, walang connection yan papunta sa relay at sa busina. Oo nga pala, kaya marami nalilito dito kasi itong dalawa na to para lang ho to sa positive negative ng ilaw nito. Tutok mo dito boy, ito para sa ilaw niya. So itong negative body ground, ito sa accessories para pag susi mo iilaw yan siya kahit gabi, makikita mo yan sa kahit gabi. Walang pong connection to sa wina-wiring natin, kaya huwag nyo pansinin to. Kahit huwag nyo na ikabit yan, okay lang yan. Itong natitirang wire ng relay, yung itatap na lang natin dito sa busina. Kasi kung wala to, halimbawa hindi mo mapapaganahin to, so itong dalawa na to, kailangan dito siya. So kailangan natin siyang gumana to, kailangan natin siya paganahin. So dito siya, lalagyan natin siya. Yan. Ganyan siya, nakalagay siya dyan para gumagana yung busina niya. Pero kailangan natin ito, kaya bumili tayo ng ganito, kumapit tayo niyan. Ito. Para gumana yung itong natin. Basta ipapaliwanag sa inyo. Basta ito itatap lang natin yung number 85 ng relay dito. So susugatan lang natin yan, ganyan, no? Susugatan lang natin yan, ganyan. Tapos itatap natin dyan. Huwag kayong mag-alala, hindi naman sasabog to kasi baka sumabog mo, fuse yung sasabog niyan, hindi naman masunog yung motor niyan. Pero negative naman to, walang problema yan. Ayan. Ingat lang talaga sa pag-wiring. Kasi yung ingatan nyo lang dyan, yung positive, huwag talagang dumikit sa negative. So lagyan natin ng electrical tape para malinis. Mamaya ayos natin yung wiring nyan para mamaya ayos. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng tie cable para hindi siya bumitaw. Kung bumitaw man, may support. Ayan. So okay, mapapansin mo yung kulay orange dyan. Ito binalatan ko na siya, inabang ko yan talaga yan. Diyan ko siya ilalagay para pag susi mamaya, pagdating ng gabi iilaw yan. Yun ang purpose nitong dalawa, positive, negative. So pero dito sa wirings natin gaya nito, kaya naglagay ako nyan. Ito yon, ito yung sa busina, sa stock ng busina to, no? Papunta to common yan, common.
Kaso yung common yung yellow, ito normally open papunta dito sa stock, ay normally close yung papunta sa stock. Yung normally open yung kulay puti papunta dito sa relay 85, o kahit dito mo ilagay sa 86 yan, kahit magkabaliktad yan, dalawang yan, walang problema yan. Basta yung 30 papunta dito sa positive, ito yung sa ignition, yung kulay red, yan yung 30 papunta dito sa relay. So yung 87 naman papunta naman dito sa dito. Yung paa nito, di ba, may paa yan, dalawa. Sa kabila, dalawa din. Yung dalawang yun, isa nito tsaka yung isa, itap nyo. Doon nyo itatap yung 87. Yan. So, gaya nito. Yan, okay na tayo, no? Kapag hindi siya pinindot, gaya yan. Ganyan, hindi siya napindot, normal siya. Open yan. O close yan. Ganyan lang. O, di ba? Pag pinindot ko yan, so medyo mahina pa yung baterya natin kasi lubat pa yan, kanina pa akong kakatesting. So ayan, medyo makalat yung wire natin, iayos na natin mamaya. So basta wag kayong maguluhan dito, yung red na to tsaka tong black, hindi, walang connection yan papuntang relay, papuntang busina. Kahit wag nyo na ikabit nyo, okay lang. Kaya nandyan yan, design yan para kagaya na ito. Yung red, nakabit ko na dyan sa accessories. Yung kulay orange, yan. Yung black, naikabit ko na sa ground. So ito yung ground. Ito, papuntang ground naman to. Para hindi ako magandang wire, dyan ko na pinap. Ayan, kung napapansin nyo, nagkulay blue siya. Patayin ko ha. I-on ko o ilaw. Yan talaga siya yung ano niya. Yan yung purpose nun. Nitong dalawa. Kaya huwag kayong maguluhan dyan, dito lang kayo sa tatlo kung sakaling mag-wiring kayo. So itong isa normal close, common yung dilaw, normal open, tsaka close yung dalawa. Basta may tatakyan dyan sa ilalim, tandaan nyo na lang. So kapag testing natin ha, hindi natin pinindot, bubusin na tayo, stop. So tunog, huwag pinindot natin, kung nasa highway tayo, papatunogin natin yung isa. Medyo mahina pa yung busina natin kasi nalubat yung baterya ko. So okay, ano, tapos na tayo. Ngayon pag isip ito, ako nang bahala nyan, i-ayos ko lang muna to lahat. Ito na yung finished product natin, no? Pagkabit natin ng dual horn with hollow switch. So pagka hindi nakapindot, hindi nakapindot yan, normal. So kaso yung battery natin medyo i-charge ko pa maya charge ko yan kasi mababa. So pag pindot mo yan, gagana yung kusina nating malakas. Pero sa ngayon mahina pa, gawa ng lubat nga. Kailangan natin ng malakas na baterya, no? So ayun, yun nga, yung sinasabi ko nyo, kapag hindi siya nakapindot, ganyan, normal yung busina natin, stock. So kapag nakapindot, yun, ganon, basta ganon siya. Kailangan lang natin ng malakas na baterya kasi malakas yung busina, kailangan yung baterya malakas din, diba? So ayun, yun nga, no? So tapos na tayo. So ayun, salamat sa ano, yung pag-wiring natin, ingat lang sa pag-wiring sa kasundan nyo. Kung hindi nyo naman nasundan, tingin nyo lang ako. Thank you.